Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Muli ay maraming salamat po sa mga bagong pasok sa aking kubo. Welcome po. Lagi na riyan na nag-comment, nagla-like at saka nagsishare. Salamat po sa inyo. So nakita ko po kanina, pinapost ko po yung pasasalamat sa inyo dahil yun nga, marami ang nag-share sa ginawa kong mga reaction. Salamat po sa inyo. At more blessings at gabayan kayo ng Lord palagi. At good health lang po para sa ekonomiya ng ating pamilya. Makapagtrabaho tayo ng maayos. At bago ko umpisa na ang aking reaction, ito po ay galing dito sa upload po ng Ka-Business Official, si Pinuno, yung sinusuportahan ko pong magiting din pong vlogger na tumutulong sa ating mga kapwa na mga higit na nangangailangan, lalong-lalo na po sa mga seniors at saka yung mga walang kakayanan na mamuhay sa araw-araw. May mga kapansanan, katulad nila Nanay Gina, yung may mga problema sa pag-iisip na hindi naman totally talagang wala na sa wisyo ang utak, pero nandyan po sila tumutulong. At gayon na rin po si Papa Dins TV. Suportahan po natin siya kasi kay Kayla, marami pa siyang kailangan ni Papa Dins yung tulong natin para maipagamot si Kayla kasi nga question mark pa rin ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Hindi natin alam. So, depende na to sa magiging proseso. Suportahan po natin siya, Papa Dins TV. Ang Ka-Business Family rin po na channel nila Pinuno. At gayon na rin po si Young Russell. And also may co-reactors. Suportahan nyo rin po. At ito nga, ang bibigyan ko ng reaction ngayon, sariling opinion. Kung napanood niyo po ang upload ni Ka-Business doon po kay Nanay Sofia, yung isang senior citizen na muntik na pong mabangga na nakasalubong nila doon sa area po ng Bulacan. Panoorin niyo po, nasa Ka-Business Official po ito. Ayun nga, nung unang pag-open ko, so napanood ko na, kinabahan din ho ako. Siguro hindi lang ako, marami tayo. Akala ko talaga kasi nag-blackout. Akala ko talaga na nabuntol si Nanay Sofia. So, thank you Lord kasi hindi. Mabilis yung ni Burnok. Mabilis yung pagpreno niya ba. Kumbaga, napansin niya, yun, nalayo sila sa disgrasya. So, maganda talaga. At malaking bagay, malaking tulong na laging nagdadasal bago pa man umarangkada. So, alam ko naman lagi po yung ginagawa nila Ka-Business. At yun, safe po si Nanay at napuntahan nga nila ito doon sa bahay at napag-alaman po na sa edad ni Nanay na 73 years old, nagsisikap pa rin siya, nagtitinda ng mga kakanin at meron siyang isang kapatid din na kasama na nabulag through doon sa naoperahan ng katarata at hindi na alagaan kaya siguro na infection kaya ngayon totally blind na si Nanay, yung kapatid niya na 75 years old na po. At the same time, meron din po silang isang kapatid pa doon sa bahay na yon na napuntahan nila Ka-Business na bed ready na daw kasi nag-stroke. So, ito yung ko dito mga kababayan, Ka-Business, Kapapi at Kalingap. No? Sa edad ni Nanay na nagtitinda ng 73 years old na siya, supposed to be dapat nasa bahay na siya eh. Pero, kailangan niyang kumayod eh. Wala siyang kailangan nilang kumain araw-araw eh. So, ano yung nakikita ko dito mga kababayan? Siguro kayo din. Sa ganung edad, 73 kasi ako yung nanay ko nasa 76 na eh. So, almost yung mga anak ni Nanay na yun, ni Nanay Sofia hindi kami nagkakalayo ng mga edad. Ang masasabi ko doon, siguro nung time na yun, hindi natin masabi kung nakapag-aral ba sila or ano ba yung pamumuhay nila. Pero para sa akin kasi, ito yung kasalukuyang sitwasyon natin ngayon. Alam natin kung gaano kahirap ang buhay. Mahal ang bigas, mahal magpaaral, mahal lahat, pamasahe, lahat ng mga basic commodities natin napakamahal. Pero may solusyon naman lagi eh. Lagi may solusyon kung magsisikap lang po talaga tayo. Kasi ito nasasalamin ko kay Nanay, lahat po tayo ipapunta sa pagtanda. Wala akong hindi po lumalakad ang panahon na paorong tayo.
na bumabata, lahat po tayo tumatanda. Kaya itong mga nangyari, itong nakikita ko ngayon kay Nanay Sofia, parang naging salamin ko siya para sa akin no, na tingnan nyo, nagtitinda pa rin siya sa edad niyang yon. So, dito pa lang sa ganitong pagkakataon, tayong mga kabataan ngayon, hanggat maaari, lalo na yung mga bago, may mga anak pang pinapaaral, sikapin po talaga natin na makatapos sila. Kahit anong mangyari, kailangan po talaga makatapos. Kasi, hindi man sila makatulong sa atin, basta meron silang tinapos. Pagtanda natin, at least hindi na sila aasa pa sa atin. Kasi tayong mga nanay, tayong mga magulang, parang parang walang retirement, yung parang walang katapusan ang pagtulong natin sa mga anak. Tingnan mo si Lola Sofia, kumakahayod siya, hindi lang para sa sarili niya. Gusto niyang matulungan yung anak niya, kasi naghihirap kahit may sarili ng pamilya at may mga anak na, may mga apo na siya at gusto pa rin niyang matulungan yung mga apo niya para makapag-aral. Nakikita niyo ba dito mga kababayan, ka-business kapapi yung pinopoint out ko? Kasi si nanay nga sa edad niya na yan, hindi na niya dapat pang intindihin yung mga apo niya. Hindi na niya dapat intindihin yung anak niya kasi malaki na yun eh. Pero bilang nanay, nandoon pa rin yung yung burden na kailangan niyang tulungan yung anak niya kasi nga nakikita niyang nahihirapan. So tayo talagang mga magulang, itakwil na tayo ng mga anak natin, pero tayong nanay, hindi natin kayang talikuran yung mga anak, di ba? Ako naramdaman ko to talaga ngayon kasi syempre may mga anak na ako eh. Kaya ngayon, ito sa mga kabataan talaga. Ako, bilang nanay, dito lang sa akin bilang nanay, sinisikap ko rin na makatapos yung mga anak ko. Kasi alam nyo, hindi ako nakakatulong kay nanay permanently. Occasional lang, nagbibigay ako kay nanay. Pero hindi nga ako obligado kasi kahit papano, ang ko doon kasi, ang naging mindset ko. Kasi nga noon nung nag-aaral pa nga ako, sinabihan nga una ako mag-aaral kasi mag-aasawa, pero hindi ko ginawa yun, nag-aaral po ako. Dahil alam ko na darating ang panahon, tatanda yung nanay ko, wala siya lagi dyan sa tabi ko. Yung hihina rin siya, yung hindi niya ako matutulungan, hindi niya ako masusuportahan. Kahit na sinabi sa akin ng nanay ko din noon na huwag ka nang umalis, huwag kang magtrabaho, dito ka na lang, ganun. Nagpumilit pa rin po ako kasi sabi ko kay nanay, gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong kumilos, kaya kong buhayin ang sarili ko, na basta kaya ko. So, ayun. Umalis ng trabaho. So, itong nangyari kay Nanay Sofia, hindi natin alam kung paano nila hinandle yung pamilya nila. Na ngayon, bakit sinasabi niya na mahirap yung anak niya, naghihirap. Nasa pagsisikap po kasi yung mga kababayan eh. Kasi yung nakikita na natin yung kahirapan, doon na lang ba tayo lulugmok sa kahirapan? Hindi ba tayo mangangarap na kahit pa paano umahon naman tayo? Marami pong mahihirap na maganda na ang buhay ngayon kasi nagsisikap. Yung hindi na lang basta, hindi naman natin na minamaliit yung mga nagtatrabaho doon sa palayan, yung mga nagpa-farm. Hindi naman po ganun. Pero mas maganda nga po talaga yung may pinag-aralan tayo kasi mas may laban tayo sa buhay. Na hindi natin kasi alam yung panahon, may bagyo, diba, nasisira yung mga pananim, tapos minsan nawawala na yung sustansya ng lupa kasi nga dahil sa yung climate change, yung mga ganun, yung pollution, yung marami nangyayari. So pag edukasyon kasi, pag nakapag-aral ka, yung utak mo, yung talino mo, walang sino man, kahit anong bagyo ang dumaan yan, dala-dala mo pa rin yung kahit saan ka magpunta. So yun ang naging pananaw ko sa buhay ngayon. Kaya ito kay Nanay Sofia, hindi ko rin ma-imagine talaga kung bakit sila dumating sa ganyan na pati mga apo niya, kailangan pa rin niya tulungan. Siguro yung naawa ko dun sa matanda kay Nanay Sofia kasi hindi na talaga siya dapat nandun siya sa bahay niya, nag-i-enjoy na, nagpapahinga na lang, yung kakain na lang siya. Pero hindi nagsisikap pa rin talaga. Kaya tayong mga kabataan, mga nanay ngayon, yung mga kabataan talaga na nag-aaral, pinag-aaral kayo ng magulang ninyo, magsikap po. Magsikap talaga kasi hindi sa lahat ng oras, nandyan kaming mga magulang na naggagabay sa inyo. Magpasalamat na lang din tayo. Sana,
abutin natin yung edad ni Nanay Sofia na ganyan, malakas pa rin siya, biruin nyo, di ba? Napakalakas ni Nanay, praise God. Kahit ganun siya, may edad na ang bitbit niya, mabigat din yun. Tapos ang nilalakad niya, napakalayo, pero nagsisikap pa rin talaga siya. So, napakaswerte itong mga kabataan ngayon, tayo na kahit papano, hindi nangyayari yung katulad nung nakita natin kay Nanay na naglalako. Ang hirap pa yan maglako, mga kababayan, no? Kabisnes, kapapi, kalingap. Kasi ako nasubukan ko yan eh. Nasubukan ko maglako. Pag ako, nung bago kami dun sa lugar namin, syempre walang trabaho. Kailangan dumiskarte ka para may pambaon yung mga bata. Nagbabahay-bahay din po ako. Yun, totoo po yun. Talagang nagbabahay-bahay. Hindi ako nahiya. Pero may kwento ko sa inyo nangyari sa akin. Kasi syempre dayo kami sa lugar, bago lang. Meron doon akong pinuntahan na bahay. Syempre Tagalog ako, hindi ako marunong magbisaya. Tinindahan, nagbenta ako ng niluto kong donut. So parang ang tingin ko, tinatawanan ba ako? Yung parang minamaliit ba ako? Yung parang ganon. Pero sige, smile lang ako. Tapos nung may nagkwento na yan siya, OFW yan. Ganon, sabing ganon. So syempre, hindi ko naman sinasabi. Kasi ako, kung saan tayo mabubuhay, ang diskarte talaga, wala naman pinipili yan eh. Diba? Walang pinipili ang diskarte sa buhay. Kaya yung ginagawa ni Nanay, diskarte yun para makatulong siya sa kanyang anak, sa kanyang apo. So, para sa akin, ano yung lesson na meron dito? Ano yung lesson? So, syempre, nandun na yung magsikap. Magsikap tayo. Ngayong habang malalakas pa tayo, mag-ipon po talaga. Mag-ipon po tayo. Yun po ang importante. Hindi man tayo makaipon ng pera sa kamahalan ng mga bilihin ngayon, lahat po nagmamahal. Yung ipon, kasi ako yung ipon po, yung investment ko ay nasa mga anak ko. May makatapos lang sila lahat, masaya na ako kahit wala akong cash. Kasi ang alam ko, ang investment ko na yan, yung mga anak ko, hindi ko naman sila pinagkakakitaan. Ang ibig kong sabihin dito, na alam kong pagtanda namin ng mag-asawa, na yung mga anak namin, hindi nahihirapan. Kasi meron silang pinag-aralan, yung saan man sila dalhin ng tadhana, hindi sila mahirapang maghanap ng trabaho. Yun eh. Kasi pag may nakatapos ka ng pag-aaral, hindi ka mahihiya mag-approach. Hindi ka mag-aalangan na humarap sa mga tao. Kasi meron kang dalang armas, yung utak mo, yung pinag-aralan mo. Kaya kayong mga kabataan, please lang, mag-aral po talaga kayo, at sumunod kayo sa mga magulang, huwag matigas ang ulo. Kung ano yung payo nila, kung ano yung mga gusto nila para sa inyo, gawin niyo yun kasi para sa inyo yun, hindi yung para sa kabutihan nila. Diba? So, yun, salamat kay Nanay Sofia dahil sa nangyaring ito na makikita kong mas lalo pa akong magsisikap. Kasi kayo nga rin sa edad ninyo nagsisikap pa kayo Kami pa kaya, ako pa kaya na bata pa hindi magsikap, diba? At salamat dahil na-share na natagpuan ka nila ka-business team sa paraan na nakakakaba, nakakagulat, na akala namin inabangga na ho kayo. Sa susunod po, Nanay, mag-iingat po kayo dahil hindi ho natin alam ang oras sa panahon na baka madisgrasya po kayo sa daan. Ingat na po. Huwag kayong haharang sa mga sasakyan. Kasi baka mamaya biglang walang preno pala yun o kaya mabilis yung takbo, mahagip pa kayo. So mag-iingat po. At sana naman yung mga anak ni Nanay, huwag nyo naman siyang pabayaan ng ganun. Dapat meron siyang kasama. Kasi kawawa din naman Mahirap na yung sa daanan, pero yung ginagabi, sisikap para sa hanap buhay. Para mabuhay lang siya, makatulong. So, ayun, yun po yung unang bira nila ka-business, kasama sila Intoy, Bogie, Bornok. At yun, sa layo ng lugar, natagpuan po nila yung tatlong senior na hindi na po na pinakita yung isa kasi nga may karamdaman nakarating nga daw, bedridden na. So, ang prayer natin ngayon, mga ka-business is sana, God willing, na may dumating na blessing na mabalikan po nila pinuno yung sila Nanay Sofia. Kaya tuloy lang po natin ang suporta sa ka-business official. Huwag po tayo mag-skip ng ads kasi malaking tulong po ito para mas mapalawak pa ang mga pagtulong na nais gawin po ng ka-business team. At huwag po natin kalilimutan na mayroon din pong pinag-iipunan ng ka-business official doon po sa gagawin nilang
Ka-Business Foundation and Rehabilitation Center po sa Bulacan na nabili ni Pinono na 2 hectares. So marami pa ho silang plano doon. Kailangan po ng pondo. So tulungan po natin sila sa paraan na kaya natin. Yung hindi lang ho tayo mag-skip ng ads, malaking bagay po yun. Panoorin po natin yung mga video nila. At para masunod yung gusto natin, na maraming nagko-comment dyan na kailangan, na gusto nila na hanggat maaari araw-araw may matutulungan si Pinuno. So magagawa po niya yun nila ng mga kagwangs at sa kasama po si Mrs. Ka-Business kung tayo rin po ay nariyan para sumuporta sa kanila. Kasi hindi ho nila kaya yun kung sila lang talaga, saan sila kukuha ng ipamimigay doon sa mga taong pupuntahan nila na mga senior citizen na nangangailangan. Siyempre, tayo na mga viewers, tayo na mga nanonood, huwag po tayo mag-skip ng ads dahil yun po yung ating contribution para sa channel po ni Ka-Business Official. So, yun lang po. At tulong-tulong lang po tayo. Huwag po tayong mag-skip talaga. Importante yung wag po tayo mag-skip ng ads. Suporta lang po. At ito, hanggang dito na muna ang aking reaction video. Sana po mayroon kayong naintindihan sa aking mga sinabi at maging natutunan din kung paano natin harapin yung buhay. At tandaan po natin na lahat tayo ay papunta sa katandaan. At magsikap lang po habang kaya pa. Huwag tayong umasa na sasandal na lang kung gani-ganino. Magsikap rin ho tayo para yung ating buhay ay umasenso naman kahit papano. Siguro sa inyo sasabihin ninyo, ikaw ba asensado ka na? Yung asenso ko po ay ang makatapos yung mga anak ko at isa na ho yung aking napag-graduate. Dito po sa aking pagsisikap. Dito po sa pagkukudkud ko ng Unidoro. Sa Saudi. So, isa na po ang akin napatapos. At may coming soon po. Sapat na sa akin yun na may mga anak ako nakagraduate na sa lahat sila, 5 po ang anak ko. Yun lang po ang pangarap ko doon na hanggat kaya ko, magtatrabaho ako. Basta makita kong ang aking mga anak ay tapos lahat. Bahala na sila kung ano yung magiging buhay nila basta meron na silang natapos. Sana po ganon din kayo. Insist niyo po sa mga anak ninyo na mag-aral lang mabuti. Pakigabayan niyo po. Ako po yung mga anak ko, malayo sila sa akin. Hindi ko sila hinahayaan na kesyo malayo ang mama. Bahala na sila sa buhay, hindi po. Minomonitor ko po sila hanggang sa school. So, ganun po ako. Kaya, share ko lang, hindi naman sa pagmamayabang, yung aking panganay, nakatapos po siya ng college as cum laude po. Nag-cum laude po yung anak ko. Pagsisikap din, multitasking yung anak ko na yun, nag-asikaso sa mga kapatid niya, sa mga lessons niya. So ngayon po, kahit pa paano, nakakaalalay na sa kanyang kapatid naman na nasa 3rd year college. So nagtutulungan po kami kasi nga mahal din ang tuition kasi nasa private siya. Wala kasi yung kurso niya na gusto doon sa State University. Kasi architecture po yung kasunod ko. Yung kasunod niya na kapatid, babae. So, yun lang po. Gusto ko lang na i-share sa inyo yung mga naging pinagdaanan ko dito, pinagdadaanan namin na hindi po ganun kadali, na mahirap po, pero nagsisikap. So, sana po ganun din ho kayo. At baka sabihin niyo bakit ka yun, maliit po kasi yung sahod dyan sa Pilipinas, sa totoo lang. Hindi kakayanin ng isang bata na nag-aaral sa private school. Kaya dito po ako. Medyo nakakabili po ako ng isang sakong bigas. Kasi ang mahal po ng kilo. Yun lang naman ang isa sa pangarap ko Isang sakong bigas kada buwan, makabili po ako, masaya na ako. Kasi doon, nung nasa Pinas po ako, ang hirap talaga, mga kababayan, na araw-araw bibili kami 2 kilo, kulang pa yun kasi marami kami. Bali siyam kami sa bahay. So, ang 2 kilo sa buong maghapon, kulang po yun. So, 3 kilo talaga kami sa araw-araw. Kasama ng umaga, tanghali, gabi. 3 kilo po kami kung kompleto. So, ayun po. Sana maging inspirasyon po natin si Nanay Sofia na nagsisikap para lumaban sa buhay, para makatulong sa kanyang pamilya, mga anak at apo. At tayo, yung mga kabataan, tayo sikap-sikap din para hindi natin danasin yung katulad kay Nanay Sofia na kahit matanda na ay nagtatrabaho pa rin. Kaya, eto, ano tayo ngayon? Doble kayod kalabaw. So, wag po tayong susuko sa buhay. Manalig po tayo sa Panginoon. Sabi nga meron tayong kasabihan na ano ba yun? May tawag dito basta yung magsikap lang tayo, tapos
Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kumbaga, sipag lang. Sipag lang. So, bahala na si Lord. Bibigyan na tayo ng sapat na kalakasan para makapagtrabaho tayo na maayos. So, ayun. So, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, huwag po natin kalilimutan. Maraming salamat po. Hanggang dito na muna. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Almenda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Densyak TV. Densyak TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga kabisnes naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Densyak TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight.